Mga ka-farmers, welcome to nursery area natin. Yung mga biik na nakikita nyo, 45 days old na yan. Galing to sa inahin natin na in-ultrasound natin 4 months ago. Ngayon, eto na sila sa video na to. Complete guide tayo, timbang, pagkain, sakit ng babantayan, at kung kailan sila ready sa grower. Tara! Una, timbang at laki. Sa 45 days old, ang target natin ay 14 to 16 kilos per biik. Pag naabot mo yan, ibig sabihin, excellent na yung management mo. From birth hanggang ngayon. Paano mo malalaman kung nasa timbang? Simple lang, kumuha ka ng timbangan at iyong itimbangin ang iyong mga piglets. Hindi na parang kuting nasa 12 kilos na yan. Pag 9 kilos pababa ka lang sa 45 days, red flag na yan, boss. Tatlong rason yan. Una, baka kulang sa gatas nung biik pa. Pangalawa, baka mababa yung protein ng pre-starter feeds mo. Pangatlo, baka may bulate o nagtatae nung nakaraan. Kaya importante yung daily monitoring, hindi pwede yung salitang bahala na. Pangalawa, pagkain at tubig. Ito yung pinaka-critical sa 45 days. Sa edad na to, 100% win na sila. Ibig sabihin, wala na dapat milk replacer. Pure pre-starter feeds na. Dapat 18 to 20% protein yung feeds mo para mas mabilis lumaki. So sa nagtatanong kung mas importante ba ang tubig or feed, so parehas po silang importante. Sa 45 days sa edad na to, mas malakas na sila uminom kaysa kumain. Dapat malinis at anli yung tubig. Pag madumi ang tubig, dyan nag-uumpisa yung pagtatae. Tips ko sa iyo, lagay ka ng electrolyte sa tubig once a week para iwas dehydration, lalo na pag mainit. So, paano ba malalaman kung may sakit yung ating mga alaga? So, check up mo to, yung balahibo, mata, puwet, kilos ng biik. Una, balahibo, dapat makinis at flat. Pag tayong-tayo, yung balahibo o magaspang, may lagnat yan o may bulate. Pangalawa, katawan, dapat mabilog, hindi kita yung buto sa likod. Pag payat, ibig sabihin, hindi sumasapat yung kinakain o hindi na-absorb ng katawan. Pangatlo, galaw, healthy na 45 days old, masigla dapat, takbo dito, takbo doon, naglalaro. Pag nakahiga lang buong araw ay ayaw kumain, ibig sabihin may sakit na yan. Pang-apat, silipin mo yung puwet, dapat tuyo, pagbasa at may tae dumidikit, nagtataiyan. Number 1 killer yan ng biik sa nursery pag nagtatae. Pag may isa kang nakitang may sakit, ihiwalay mo agad, quarantine pen, dapat meron ka. Hindi pwedeng humahawa lahat. At ang ating pang-apat, kailan sila pwedeng ilipat sa grower pen? Hindi edad yung basihan, timbang kahit 45 days na yan. Kung 8 kilos pa lang, wag mo munang ilipat, kawawa yan sa grower. Rule thumb, pag umabot na sa 20 kilos, pwede na sila sa grower. Usually, nasa 60 days old yon. Bakit kasi grower? Mas malaki na yung kasama nila. Pag maliit pa biik mo, mabubuli yan, hindi makakakain ng maayos. Kaya dito muna na sila sa nursery pen hanggang sa tumibay. Tanong ka farmers, pasok ba yung mga biik mo sa 45 days na timbang na binanggit ko sa ating video? Comment mo sa baba para matulungan kitang ma-analyze. So for today's video guys, eto lang po muna. Maraming salamat sa iyong panunood, pagla-like, pag-share, pagko-comment. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na para tuloy-tuloy yung learning mo pagdating sa pag-aalaga ng baboy. Pindutin mo rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video ko. So thank you and bye-bye!